Ang storyang ito ay nagsimula nung kami ay bumalik sa isang maliit na nayon kung saan kami nanirahan dati. At kami ay bumalik sa aming bahay noon na malayo lang sa bayan. Hindi sa kalayuan ay may katapat din itong isang abandonang bahay dahil sabi-sabi nga nila ang may-ari daw nito ay bigla lang nawala at natagpuang patay. At hindi lang yun ang mga sabi-sabi doon. Dahil pagsapit daw ng hating gabi ay may isang babae na hindi nila kilala na naglalakad sa bayan. Hindi lang daw ito nangyari ng isang beses, ngunit sunod-sunod na gabi na itong nangyari na tila may hinahanap siya. Nung ako ay inutusan ng aking ina na pumunta sa bayan ay hindi talaga maiwasan na ako'y dadaan sa isang abandonang bahay. Ngunit nung ako ay dumaan sa abandonang bahay ay tila may kakaiba sa bahay na yun na may sumisilip. Hinayaan ko lamang at nung ako'y nakarating na sa bayan ay may narinig akong usapan na nagparamdam daw ulit ang babae na nakatira doon sa abandonang bahay. Ito'y patay na, ngunit tila may hinahanap pa ang kanyang kaluluwa na para pang hindi siya mapakali. Ako'y inabutan na ng gabi sa daan at pagka-uwi ko ay kumain na ang aking mga magulang at kapatid. Nung ako'y nagpapahinga na ay bigla akong nanaginip na ako ay nawala sa aking sarili at napunta sa isang lugar na hindi ko kilala o napuntahan pa dati. Ako'y nagpatuloy sa aking paglalakad, takot na takot, hindi alam kung saan ang pupuntahan. Basta ang nais ko lang ay makabalik ako sa aming bahay. Nang biglang ako'y napadpad sa isang abandonang bahay. Ako'y natakot, nagtaka at napaisip, bakit ako andito? Kanina pa ako lakad ng lakad, bakit hindi ko makita ang aming bahay? Hindi ba't kalapit lang ito sa aming bahay? At biglang may tumawag sa akin sa loob ng bahay. Sinasabi nito na gusto akong papasukin. Hindi ko mawari kung sino ang tumawag sa akin dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses. Kaya ako'y nagtaka at sinubukan kong pumasok sa loob ng bahay kahit hindi ko alam kung ano ang gagawin ko doon or maging mangyari. Nung ako'y nakapasok na sa bahay ay biglang nawala ang boses at ako'y nakaramdam ng kakaiba sa bahay na yun na para bang may tinatagong misteryoso or may tinatagong sikreto doon sa bahay na yun. At nung ako'y palabas na ay biglang may tumawag sa akin sa aking likuran at paglingon ko ay nakita ko siya. Hindi ako makagalaw dahil sa sobrang takot at sinasabi niya sa akin gusto niya akong kunin o sasama sa kanya. Tinanong ko siya kung sino siya, bakit siya andito sa bahay na ito, pero wala siyang sagot, tumawa lang siya. At biglang ito'y nagsabi na umpisa pa lang daw itong kaganapan na to. Pagkagising ko ay umaga na, sumikat na ang araw. Dali-dali akong lumabas at nagtanong, Ina, sino ba talagang nakatira dyan sa abandonang bahay na katapat dito sa atin? Pero ang sabi sa akin ng aking ina, huwag mo na yang itanong pa dahil kapag mabanggit natin ang pangalan niya ay bigla lang niyang magparamdam sa atin. Kinakagabihan ay ako'y lumabas ng aming bahay at bigla ko itong nakita sa labas ng aming bahay. Ako'y natakot, dali-daling pumasok ng bahay. Nagtaka ng aking mga magulang dahil sa aking kinikilos. At nung ako'y nagpapahinga na ay nanaginip na naman ako at natagpuan ko na ang aking sarili na nakaupo sa isang upuan at sa harap ko ay ang babae na gusto akong kunin. Siya ay tumatawa, gusto na niya akong hawakan
At ako'y ginising na ng aking ina. At dun ko sinabi sa kanila ang totoo. Hindi na nila inantay na maulit pa iyon kaya kami ay umalis na sa bayan.